Bakit naman nung tinawag ako, ang tawag nyo sa message ko, short message? Parang may gusto yata kayong sabihin. Anyway, alam nyo po, I'm happy to be here. Nagkakasiyahan po tayo sa kaarawan ni Tatay Digong. Samahan nyo ko sa isang birthday greetings. Happy birthday! Happy birthday! Tatay Digong! Happy lakas! Happy birthday! Tatay Digong! Ngunit sa gitna po ng ating kasiyahan ay nagluluksa po tayo. Kaya kung makikita nyo po, may mga tao rito na nakasuot ng itim. Nagluluksa tayo sapagkat kinidnap, kinulong ang ating mahal na Tatay Digong. Anong kasalanan niya? Inubos niya ang mga adik sa Pilipinas. Binaba niya ang kriminalidad. Nilabanan niya ang korupsyon. Siya ang nakakulong. Yung mga tumanggap ng mali-maleta, yung mga nagpayaman, sila ngayon ang namamayagpag. Kaya't magluksa rin po tayo, hindi lamang para kay Tatay Digong, ngunit para sa ating bayang inaapi. Bakit? Dahil ang rule of law po ay naghihingalo na. Yung Blue Ribbon Committee na dapat siyang nag-iimbestiga ng anomalya, nung palapit na sa pintuan ng Malacanang ang investigasyon, pinalitan si Marcoleta. Nilagay ang isang senador na walang bayag. Ayaw imbestigahan, puro cover up. Siya na ang nagiging defense lawyer. Yung ating ombudsman na pinakahuling sumbungan ng anomalya, sinong nilagay nila? Tuta ng Malacanang! Ipinilit! Binraso! Kitang-kita! Tutang-tuta, puppet na puppet nila. Ang ating mga mambabatas na dapat sila ang nagsasabi ng tinig ng ating mga taong bayan, the House of the People daw. Siyempre, hindi kasama si Congressman Ungab doon sa mga ungas. Ito Ungab, yung marami doon ungas. Anong ginagawa? Sa gitna ng krisis, anong inaatupag? Impeachment! Hindi lang impeachment, yung rule of law, binabaluktot. Katulad niyan, si Luistro, si De Lima, ang papangit ng sinasabi. Magaganda naman sila, di ba? Lalo na si De Lima, kaya nga, ang daming naloko sa kanyang lalaki. Puro pagbaluktot ng batas. Wala naman sa saligang batas ginagawa. Anong gusto nila? Para siraan ang ating pangalawang Pangulo. Yang si Sedanya, tabingi! Ang katuwiran! Ang katuwiran, hindi pa tapos eh. Kaya tayo po, huwag tayong matatakot, mga kasama. Solid tayo dito sa Davao at I assure you, kita niyo yung mga nandito, Congressman Leviste, Batangas, Cavite, ang pugad ng revolusyon, Kiko Barsaga. Nandito ang Duterte Youth Party List, Harold Respicio, Ilocano. Nandito si Atty. Vic Rodriguez, na dismaya rin sa corruption sa Marcos administration. Humiwalay na, tumiwalag na sa kanila. Tayo po ay solid at alam nyo po, sana lang, ito lang ang pagtatapos ko. Sana, alam nyo yung iba po sa ating mga kababayan, kaya hindi lang gugulo. Sila po ay may pinanghahawakan sila na sa 2028 ay magkakaroon na naman ng tunay na pagbabago. Pag tinanggal nila yan, pag disqualify nila ang pangalawang Pangulo para tumakbong Pangulo, maghahalo ang balat sa tinalupan kasi wala na tayong aasahan. Ayan, inciting to sedition na naman ang kaso ko dyan. Dadagdag. At bilang panghuli po, mga kasama, huwag po tayong pabubudol. Nabudol na tayo doon kay Pangulong Marcos Jr. Nabudol na tayo kay Rizzo Ontiveros na inendorso ni Vice President Sara. May mga tao po dyan, nagkukunwari, Duterte daw sila. Tingnan yung history nila. Anong sinasabi nila noon laban kay Pangulong Duterte? Anong sinasabi nila laban kay VP Sara? Pinahirapan nila ang Duterte Youth Party List. Pagkatapos, magsisiksik dito, Duterte daw siya,
Wow naman. Wala akong sinasabi, ha? Wala akong sinasabi. Hindi ako magbabanggit ng pangalan. Pero, yun lamang po, magpakatatag tayo. Huwag tayong susuko. Huwag tayong pabubudol. Sa 2028, magsawa tayo sa tagumpay. Ito po si Atty. Ferdy Topacio, matapang na tao. Walang kinakatakutan, asawa ko lamang. Maraming salamat po. Mabuhay ang Davao! Mabuhay si Presidente Duterte! Mabuhay ang susunod na Presidente Duterte! Mabuhay ang pamilya Duterte! Mabuhay lahat ng mga kabayang lumalaban sa pangapi! Mabuhay po tayong lahat! Daghang salamat! Thank you very much.